The Golden Boy Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katiats ay tungkol sa iba't ibang klaseng mapa na ginagamit sa Yamashita Treasures. Okay, bago tayo mag-umpisa, shout out muna sa lahat ng ating mga katiats na nanonood ngayon all over the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ating mga katiats in abroad. 3 types of maps used in treasure hunting: pictographic, topographic, and satellite map. Itong mga nauna, pictographic, physical map, ito yung ginagamit ng mga Hapon kung saan makikita diyan ang bundok, ang river, ang creek, ang kahoy at ang bato. Ibig sabihin, physical map. Kung anong nakikita sa lugar ay yun din ang makikita sa mapa. Yan ang karamihan na ginagamit na mapa ng Hapon. Ang pictographic map or hango sa word na pictures or physical map. Ito, kagaya niyan, Japanese map. Kitang-kita yung mga kahoy, yung mga ilog. Ito yung close-up. Physical map din ito, although parang drawing ng bata. Pero yan ay original na mapa ng mga Hapon. Itong mga Yamashita Treasures ay ibinaon talaga yan sa merong mga features ng mga lupa. Merong magagandang rock formation, magandang hugis ng bundok, merong waterfalls, merong creek. Hindi pwedeng walang creek. Kapag nagbaon sila, meron talagang tubig. Kasi isa ang creek sa triangulation of markers. Ang isa diyan ay old tree, pangalawa ay big rock or big boulder marker, pangatlo ay tubig. Kahit na sa panahon ng pirata ay gumagamit din sila ng physical features or kung anong magagandang lugar na pwedeng paglagyan. Topographic maps. Ito yung mga lugar na mayroong magandang mga shape ng river, ng bundok. Sa aerial view, makikita yung mga zigzag rivers, ganyan. Humahanap ang Hapon ng magagandang shape of rivers or mountains. At gawa nila ng mapa. Itong Baguio City, ang daming niyan. Treasure. Okay, so meron akong ito muna, pangatlo ay satellite maps. Okay, noong panahon ng Hapon wala pa namang satellite noon. So ang satellite map ay ngayon na yan, moderno. At karamihan ngayon ay meron ng apps sa Google para maghanap ng treasure using satellite. Merong satellite scan, pero ingat lang kayo, baka ma-satellite scam kayo, kasi ang kaibigan ko nagbayad ng 25,000 para magpa-satellite scan, pero pag hukay ay wala. Kaya ganyan yan, parang mga scanner lang na di ba? Mag-scan tayo, merong pula, pag hukay wala. Ganun din sa satellite scan, hindi lahat yan ay 100% na meron. Okay, so meron akong mapa dito na i-try natin kung mag-fit ba ito sa Google Map ngayon. Kasi ito ay topographic. Ibig sabihin, eksakto yung kanyang scale. Nakadrawing yung aerial view ng lugar. Merong malaking river. Merong topographic features, hugis ng aerial view. Kaya tingnan natin sa Google Map ngayon kung kakasya pa rin ito. At kung medyo ganun pa rin ang features ng lupa, ay hanapin natin to kasi dito lang to sa amin. So unang gawin natin ay ating itry paghanap ang mga kahulugan ng mga kanji diyan using Google. Abutin tayo nito ng 3 oras bago natin makakuha tayo diyan ng mga kahulugan ng meaning.
So unahin natin itong mga direksyon. Translate natin using Google. Kung eksakto yung kanji dyan, kung yung kanji ay modified, hindi talaga makikita sa Google yan. Okay, at pag natapos tayo nito, ay puntahan natin to. Alam ko naman ang lugar na ito kasi matagal ko na to tinitingnan na mapa. Alam ko to na lugar. Tina-translate ko lang dito para meron tayong itong guide at ma-review natin to. Pero alam ko na to kung saan papunta ito. Pinapakita ko lang ang translation dyan. Gamit pa rin ang Google. Napaka-useful ng Google ngayon. Kahit sa treasure hunting ay nagagamit. Okay, so matatapos na tayo dito mga katiyats. Atin napuntahan ito ang physical na lugar kung saan nakalagay diyan sa mapa. Pero very well known na ang lugar na ito. Meron nang binuldos nito kasi nagiging paaralan na ito ngayon. Ito ay old cemetery dito sa lugar ko, pero ngayon ay meron ng paaralan na nakatayo diyan. Okay, kaya kung merong paaralan, yan kasi ay prefab school, ibig sabihin panahon ni Marcos. So kapag may prefab school, malaking tendency na recovery. Ang paggawa ng treasure ay ang paggawa ng school ay recovery. At yan ay patago sa paggawa ng construct ng prefab school. 1980s yan, yung mga prefab school. Naabutan ko pa yan. Ang JICA naman ay nagdo-donate ng mga school, ng mga buildings na maliliit para makapaghukay din sila. So parang ganun ang JICA at prefab school, parang ganun ang kanilang estilo, magkapare-pareho lang. Ngayon ang ating gawin, dahil sa topographic map ito, eksakto ang scale nito, eksakto ang top view, ay ating i-trace ito sa cellophane, sa acetate. Ayan, yan na yung pentel pen, at i-try natin to sa Google Map. Sa screen mismo ng computer ay palakihin natin dyan ang Google Map ng lugar na ito. Ito, search natin to. At kapag akma, at paglagay natin dyan, kapag ganun pa rin ang topographic features, ibig sabihin ay gumagamit din ang Hapon ng topographic map o yung mapa na eksakto talaga na top view ng isang lugar. So ito yan na lugar. So ayan, physical map yan, satellite image. So tingnan natin kung ang features ay ganun pa rin ba yung river. Ayan, ito na yata yan, dyan. Ito na parte yan. So ang gawin natin, ilagay natin dyan ang cellophane, yung drawing na yan. Ayan. Ayan o. So i-adjust lang natin ang laki. Ayan. I-blow up natin. Ayan o. Yung contour. Medyo merong kunting lang. Pero yung river, yung pinakamalaki na river, yan yung Agusan River, yung pinakamalaking parang bituka ng manok. Yan, Agusan River yan. Papuntang Butuan yan. So nandyan pa rin siya. Okay, so salute to Google Earth. Napakagamit na yan, na satellite. Okay, so yan i-locate natin yan, dyan. Nandyan yung mga kahoy dyan. So yan, atin na yung puntahan ngayon, mga katiyats, ang lugar na nandyan sa mapa. Okay, so atin puntahan ito. Sasakay tayo sa motorsiklo. Motorbike ako ngayon, mga katiyats. Ito, fast forward natin to. Dito ay kakanan tayo. Ito yung old cemetery, papunta doon.
Nung panahon ng hapon, ito ay sementeryo. Ito old cemetery ito, itong puntahan natin. Meron ng paaralan ngayon na elementary. Naging elementary school na siya, yung menteryo mismo, yung sementeryo. At sa sementeryo ay merong 6 na nakahilira na century-old acacia tree. Ayan o. 3 lang yung ano dyan, pero sa unahan meron pang 3 yan. Ngayon, lapitan natin to. Buti ngayon ay kunting tao lang kasi Sunday ngayon. So kukunti lang ang tao. Ito, nagtaka ako. Ito kasi yung suspect ko na ano, pero meron siyang marka. Bakit kaya minarkahan tong mga kahoy na ito? Puputulin ba ito o baka minarkahan ito ng baka merong nag-ano dito, nag-scan. Hindi natin alam. Ito number 3. Ngayon ko lang nakitang minarkahan to eh. Tagal-tagal ko na dito. At bagong-bago pa yung pintura. Kasi kung 1 week na yan, wala na yan. Tatanggal na yan. So merong ano to. Merong nauuna dyan. Yan ang tawag na remarkings. Yung mga litra na yan. So may nauna dyan at nag-remark siya. Ito merong butas, merong tinisting yata dyan. Ngayon, merong tricycle driver dito. Lapitan natin to at atin tanungin. Sir, pwedeng Sa magtanong, ito, meron lang masasabi i-confirm kung about sa lugar na ito, kung ito ba yung old cemetery ng Surigao City. Nung una daw, sabi ng mga matanda, hindi daw sa una, may karaan namin tiri sa una, pag mayroong interview. Kasi nagsusulat ako ng mga old treasure ng Japanese sa Surigao City. Location. Isa ito sa na-research ko na old cemetery na mayroong nabaon na treasure ng Japanese. Totoo kaya yun sa palagay mo? So ito daw sir, kay anla ko sa mga karamin, trail kayo sa una ng mga panahon. So sa bonus ko rin, may tag-imo ng tambakan, tag-imo silahan. Ginawang paaralan. Oo. Pero hindi kasi ako, nung inaman kasi daan ako na sa panukda. Ito panahon ba ng hapon? Panahon pa ko na so, 1980 mo ko ni. Mga pagkado. 1940s yung gira. Daan ako rin naman kahuya, mga kasya. Kasya mini. Yun lang ang kinonfirm ko kung may interview talaga na. Minteryo ko sa una ni, kami gilaw ng mga karaan kay dong sa una ko na parang ini minteryo din sa una. Elog nga lang ko na sa una patay pagkaman ko na kay katanong ko na kasi mo na sila dan ambakan katagimis bilahan pero tagbalik kan to sa kapitulan minteryo. Okay, so ginawa pa lang school. So, sa ilalim nito interview pa rin. Minteryo. May mga nakabaon, no? Dalawang nga na ko na dahil siguro magmulto ba yan ito nga di ba siguro kay minteryo ko yun eh. Interview. Oo. Okay, salamat sir. Okay, yun lang ang kuan. Anong pangalan mo sir? Richard. Richard. Okay, salamat Richard. Okay, at dahil sa topographic map at Google Map ay na-confirm natin na ang lugar ay totoong old cemetery at mayroon ngang 6 na nakahilirang old acacia tree. At hanggang dito lang ako mga katiyats. Maraming salamat sa pagsubaybay at pag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli. Paalam!